Kuya Yu, isa kang demonyong tubig. Bakit kailangan mo pang umakyat sa lupa para maghanap buhay? Hindi mapayapa sa dagat. Una, may batang demonyong nanggulo sa dagat. Pagkatapos, may unggoy na demonyo namang nanggulo. Talagang hindi na ako makapamuhay doon. Kuya Yu, wag mo naman akong lokohin. Hindi naman malayo ang bundok Qingyu na ito sa dagat Yongxing. Pero bakit ang mga sinasabi mong ito? Ay wala man lang akong narinig kahit isa. Isa ka lang demonyo sa bundok na bago pa lang naging espiritu. Ano naman ang alam mo sa mundo? Huwag mo nang pakialaman ang mga nangyayari sa dagat. Kuya, ang mga demonyo sa ibang lugar ay bumababa ng bundok para kumain ng tao. Bakit tayo hindi kumakain ng tao at kailangan pa nating gumawa ng mabuti? May kasabihan sa bayan ko, ang mabuting demonyo ay may mapayapang buhay. Ang paggawa ng mabuti at pag-ipon ng kabutihan ay makakatulong sa atin na maging immortal ng mapayapa. Hindi natin dapat sirain ang ating kultibasyon para lang sa pansamantalang gutom. Hindi pa nga ako nakakatikim yun eh. Maaari ka namang mag-cultivate sa pamamagitan ng pagkain ng mga butil. Pero gusto ko. Huwag mo nang isipin yan. Lolo, narito na ang dakilang immortal, nandoon siya. Nagbibigay galang po ang matandang ito sa dakilang immortal ng Qingyun. Lao Chen, hindi mo na kailangang maging masyadong formal. Dakilang immortal, ang mabuhay sa ilalim ng inyong proteksyon. Ay sapat na para kaming mga karaniwang tao ay lubos na magpasalamat. Hindi na po namin kayo gustong abalahin pa. Sa teritoryo ng bundok Qingyun, ang mga demonyo at tao ay iisang pamilya. Huwag na kayong mahiya. Dakilang immortal, kaunti lang ang ulan ngayong taon. At maraming peste sa mga pananim. Hindi po namin alam ang gagawin. Nasa ayos na ang lahat. Mga bata, atensyon. Huwag kayong tatamad-tamad. Maghanap kayo ng trabahong magagawa ninyo. Masusunod po. Hihi. Ang lalakas naman nila. Siyempre, mga alagad sila ng immortal. Talagang napakalakas nila. Pumunta kayo roon at alisin ang mga peste sa mga pananim. Masusunod. Ligtas na ang ani natin ngayong taon. Walang kapantay ang kapangyarihan ng dakilang immortal. Dakilang hari, kainin niyo po ito. Ha, anong ibig mong sabihin? Pinapakain mo ba ako na parang manok? Ang dakilang haring ito ay kumakain ng tao. Ah, hindi naman kita totoong kinain, bakit ka umiiyak? Napakadaling takutin. Let's set, pwede na. Malabo na ang tubig sa balon at halos tuyo na. Tila barado ang mga ugat ng lupa. Tingnan nyo, tumataas ang tubig. Salamat sa kabutihan ng dakilang immortal. Napakabuti naman, hindi na natin kailangang maglakad ng malayo para lang mag-igib ng tubig. Sa wakas, hindi ko nabigo ang inyong tiwala. Kumpleto na ang kabutihang nagawa natin ngayong araw. Oras na para bumalik ako. Magbigay galang tayong lahat. Maraming salamat sa dakilang immortal ng Qingyun. Nga pala, maaari ninyong anyayahan ang inyong mga kamag-anak at kaibigan na lumipat dito. Panahon na para palawakin ang nayon ng Qingyun. Dakilang immortal, narinig ko po sa isang naglalakbay na tindero na may digmaan sa labas at maraming mga lumikas na tao. Maaari po ba natin silang patuloyin dito? Yes, sir. Pag-iisipan ko muna ang bagay na iyan. Mauuna na ako. Huwag na kayong mag-abala pang ihatid ako. Sa buong buhay ko, nakakita na ako ng taong nagpapahirap sa kapwa-tao. Pero hindi pa ako nakakita ng demonyong kasing buti niya. Totoo yan, simula nang dumating ang dakilang immortal. Lalong gumaganda ang buhay natin. Napakabait talaga niya.
Xiaobai, papasok ako sa seclusion ng ilang araw. Bantayan mong mabuti ang ating yungib. Huwag kang mag-alala, Kuya Yu. Ako ang bahalang magbantay rito. Naging mahirap din ang nakalipas na kalahating taon. Sa wakas, naiguhit na rin ang unang talaan sa mapa ng banal na ranggo. Ako si Yu Chengdao. Hindi sinasadyang napunta rito sa banal na lupain ng Xuantian. At naging isang Ildemon. Sa aking banal na kamalayan ay may isang bakanting palasyo ng langit at ang mapa ng banal na ranggo. Basta't sumipsip ako ng lakas ng pananampalataya ng mga nilalang. May ilawan ko ang mga banal na posisyon sa mapa. At makakakuha ng mga banal na kapangyarihan. Sa 5 elemento, lupa ang pinakamataas. Sa 3 kapangyarihan, ang lupa ang nasa gitna. Diyos ng lupa, magbalik sa iyong posisyon. Pagpapalago ng matabang lupa. Paglalakbay sa ugat ng lupa. Pag-ikli ng lupa. Medyo kawili-wili ang 3 banal na kapangyarihang ito. Tamang-tama para mapunan ang kahinaan ko bilang isang aquatic. Na demon na madaling matalo ng elementong lupa. Napakahusay na kapangyarihan. Sa wakas, hindi na sayang ang aking mga nagawang kabutihan. May magandang gantimpala talaga ang pagiging mabuti. Alaynan. Subukan muna natin kung ano ang pakiramdam ng banal na kapangyarihan ng paglalakbay sa ugat ng lupa. Kung ang pinakamababang posisyon ng Diyos ng lupa ay may ganito ng kapangyarihan, paano pa kaya ang mas matataas na posisyon? Siguradong lilipad ako sa lakas nito. Dahil mayroon akong mapa ng banal na ranggo. Ang pagiging immortal at ninuno ay napakalapit ng mangyari. Pero hindi sapat ang lakas ng pananampalataya. Magkukulong muna ako para mag-cultivate ng ilang araw. Upang pagsamahin ang kapangyarihan ng Diyos ng lupa at ang aking likas na sining ng kidlat. Bago maghanap ng iba pang mapagkukunan ng pananampalataya. Mga bata, kahit nagko-cultivate si Kuya Yu, hindi dapat tumigil ang paggawa natin ng mabuti. Mamaya pagdating sa nayon, bawal ang magtamad-tamaran. Huwag kayong mag-alala, Panginoong Bai. Gustong-gusto rin naming magtrabaho. Kilos na. Sa dakilang hari, nakita ko pong nagustuhan ninyo ito noong nakaraan. Kaya nagdala pa ako ng ilan para sa inyo. Huwag mo akong tawaging dakilang hari, tawagin mo akong Panginoong Bai. Panginoong Bai. CJ. Panginoong Bai, kainin niyo po ito. Ithwe, hindi naman sa gusto ko talaga itong. Kainin, nakikita ko lang ang katapatan mo. Pagbibigyan na kita ngayon. General, may isang nayon sa bundok sa harap natin. Maraming magagandang huli roon. Hahaha, sakto, marami tayong nawala nitong mga nakaraang araw. Mahihirapan tayong magulat sa itaas. Hulog talaga ng langit. Ipag-akay mo kami, pupunta tayo sa nayong iyon para kumuha ng mga bagong huli. Mukhang hindi naman pala ganoon kasama ang mga tao. Kaya pala ganoon na lang sila kaprotektahan ni Kuya Yu. Pero ano nga kaya ang lasa ng tao? Ah! General, ang mga tao sa nayong ito ay mga dekalidad na huli. Malalakas ang mga lalaki. At magaganda naman ang mga babae. Malaking gantimpala ang makukuha natin kapag dinala natin sila pabalik. Yenwe, ano pang hinihintay nyo, sugod? Ah.
Ang lakas ng loob ninyong galawin ang mga tao sa nayo ng King Yun. Dudurugin kayo ni Panginoong Bai. Easy, ganyang kaliit lang ang kakayahan nyo tapos naghahasik kayo ng kaguluhan dito. Teritoryo ito ng dakilang immortal ng King Yun. Kung may isip kayo, umalis na kayo rito. Walang kwentang immortal. Hindi ko pa naririnig ang pangalang iyan. Ako ay isang ika-6 na ranggong general ng lungsod ng Chaihai. Ang pagpatay sa isang bagong gising na demon na tulad mo ay parang pagpatay lang ng manok. Ay, nga pala. Isa ka nga palang manok. Ahahaha. Hihi. Ahaha. Ititira ko ang buhay mo ngayon. Bumalik ka at sabihin mo sa walang kwentang immortal na iyon na pumunta agad sa lungsod ng Chaihai para magbigay galang sa aming City Lord. Kung hindi, wawasakin namin ang inyong lungga at walang ititirang buhay. Batang babae. Wala akong silbi. Hindi ko kayo nailigtas. Kuya, may nangyaring masama. May pangkat ng mga rebeldeng sundalo na sumugod sa nayo ng King Yun. At dinakip ang lahat ng tao. Ano? Si Panginoong Bai ay malubhang nasugatan. At nawalan ng malay. Pag-urong ng lupa. Xiao Bai, kumapit ka, nandito na ako. Kuya Yu, wag mo na akong intindihin. Bilisan mo, iligtas mo ang mga taga na yun. Baka hindi na umabot kapag nahuli ka pa. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Isang hamak na hayop lang, nangahas pang humarang sa daan ng hukbong chiming. Ang sinumang ginalaw ang mga tao ko. Dito na ang magiging libingan ninyo. Ano ito? Pinaliliguan ba niya tayo? Nakakatawa naman. Mga mangmang, hindi niyo ba alam na ang tubig ay naghahatid ng kuryente? Halika, kidlat. Isang basura lang na hindi man lang maalis ang katawang demonyo. Paano nangyari ito? Oras na para pagbayaran ang utang sa bundok King Yun. Hihi. Bakit hindi na kayo tumatawa? Hindi ba't tawang-tawa kayo kanina? Ah, ah. Huwag kayong matakot, mga kababayan. Ligtas na kayo. Huwag kayong magpanik. Ligtas na ang lugar na ito. Kakainin. Kakainin ba niya tayo? Huwag kayong matakot, lahat kayo. Siya ang dakilang immortal ng King Yun. Hindi siya kailanman nananakit ng tao. Nga, kung hindi dahil sa pagliligtas ng dakilang immortal na yun. Patay na sana tayong lahat. Lao Chen, ibalik mo muna ang lahat sa nayon. Sige, mga kasama. Padilim na ang gabi. Bumalik muna tayo sa nayon para magpalipas ng gabi. May pagkain sa nayon, makakakain kayo hanggang mabusog. Ang mga gustong kumain, sumunod sa akin. Talaga bang hindi kumakain ng tao ang dakilang immortal na iyon? Huwag kang mag-alala, may pusong busilak ang dakilang immortal. Hindi siya kumakain ng tao. Mga kababayan, magulo ang mundo sa labas dahil sa digmaan. Bagamat maliit ang teritoryo ng bundok King Yun. Sapat na ito para bigyan kayo ng matutuluyan. Kung gusto ninyo, maaari kayong manirahan dito. Kahit iniligtas tayo ng dakilang immortal na iyon. Demonyo pa rin siya sa huli. Mas pipiliin ko pang mamalimo sa timog. Kaysa ipagkatiwala ang buhay ko sa isang demonyo. Dakilang immortal, nagpapasalamat po kami sa pagliligtas ninyo sa aming buhay. Kaya lang kami ay mga mangmang na taga-bukid. Hindi kami sanay na manirahan sa ibang lugar ng matagal. Nais pa rin naming isama ang aming mga pamilya patungong timog para maghanap ng mabubuhay. Sana po ay pahintulutan kami ng dakilang immortal. Tingnan ninyo muna ito, matandang Ginoo. Ito ang pagpapala ng ugat ng lupa. Dito, ang mga pananim ay umaani buwan-buwan. Basta't mananatili kayo rito. Hindi na kayo muling magugutom sa buong buhay ninyo.
Ilang araw pa lang nagkukulong si Kuya Yu sa pag-ensayo. Paano siya nakakuha ng ganito kalakas na banal na kapangyarihan? Basta't mananatili kayo. Sinisiguro kong may bahay ang lahat. May pagkain ang lahat. At hindi na muling magdurusa. Isang himala ito. Ayoko nang makitang magutom hanggang sa mamatay ang mga mahal ko sa buhay. Pananim na umaani buwan-buwan. Tanga lang ang aalis. Hindi na ako aalis. Maraming salamat sa pagtanggap sa amin, dakilang immortal. Dahil nagpa siya kayong manatili. Ayusin muna natin ang nayon. Masusunod po ang inyong utos, dakilang immortal. Makinig kayo sa akin, mga kasama. Itayo nating muli ang ating tahanan. Kung gusto nating guminhawa ang buhay, hindi tayo pwedeng tumunganga lang. Habang maganda ang panahon, bilisan nating anihin ang trigo na ibinigay sa atin ng dakilang immortal. Iyan ang ikabubuhay natin. Ang mga malalakas at kabataan kumuha ng karit. At pumunta na kayong lahat sa bukid. Ang mga kababaihan naman magsalang ng kaldero at magpakulo ng tubig. Asikasuhin ang kalan at magluto ng pagkain. Ang mga bata naman ang maghahatid ng tubig at pagkain. Kilos na, lahat tayo. Ilang libong milya tayong tumakas sa tagutom. Kinain na natin pati balat ng puno at ugat ng damo. Ngayong araw, sa wakas ay nakakita na rin tayo ng pagkain, hahaha. Dito ay walang korte celestial o mga banal na batas na naglilimita. Basta't sapat ang kapangyarihang mahiwaga. Ang kapangyarihan ng Diyos ng lupa ay kaya pang magpahinog ng pananim sa loob lang ng 3 araw. Kaya nitong buhayin ang hindi mabilang na mamamayan. Napakadaling makuha ang umaapaw na lakas ng pananampalataya. Kuya Yu, bakit ka tumatawa? Nakikita ko lang na masaya ang lahat. Kaya bilang kuya mo, gumaan din ang loob ko. Hoy, kapatid. Talaga bang ganyan nakagulo sa labas? Higit pa sa gulo. Halos lahat ng bahay ay iniwan ng walang laman. Maging ang mga ugat ng damo at balat ng puno ay inubos na ng mga tao. Haist, ang mundong ito ay hindi talaga nagbibigay ng pagkakataong mabuhay. Dito sa Haizhou, kahit papaano ay nakakahukay pa tayo ng balat ng puno at ugat ng damo para makain. Pero sa katabing Yunzhou, nagpapalitan na sila ng mga anak para lang may makain. Bakit ba mula sa maayos na kalagayan? Ay bigla na lang naging ganito ang sitwasyon. Heist! Biglang namatay ang emperador dahil sa malubhang sakit. At nag-agawan sa trono ang mga prinsipe. Nagpatayan sila at nagdanak ng dugo. Nanggulo rin ang mga tiwaling opisyal sa palasyo. At kinurakot ang mga pagkaing nakalaan para sa sakuna. Wala na talagang mapagpipilian ang mga karaniwang tao para mabuhay. Kung nakatagal lang sana sila ng 5 pang araw. Makakakain na sana kayo ng busog. Diyos ko, bakit hindi mo sila hinayaang mabuhay ng 5 pang araw? Ha ha ha. Namatay sa gutom ang asawa at mga anak niya. Kaming mga lumikas. Marami sa amin ang may ganoon ding sinapit. Heist! Mga kasama, kailangan nating magpatuloy sa buhay. Nariyan ang dakilang immortal para protektahan tayo. Basta't magpakabuti at magsumikap lang ang lahat. Ang hirap natin sa buhay na ito ay matatapos na rito. Huwag na kayong umiyak. Ang 800 bakwit na ito na nakaligtas sa sakuna ay may matinding lakas ng pananampalataya. Mukhang nagparamdam na ang susunod na banal na ranggo. Sa mga susunod na araw, hindi muna tayo babalik sa ating tirahan. Mananatili tayo sa nayon para panatilihing maayos ang sitwasyon. Mag-ayos ka ng ilang munting demonyo para alamin ang pinagmulan ng lungsod ng Chaihai. CJ, naintindihan ko, Kuya Yu. Kapag marami talagang tao, mas lumalakas ang pananampalataya. Kapag nagliwanag na ang Diyos ng kusina, ang susunod naman ay ang Diyos ng pinto. Ang Diyos ng kusina, siguradong may malalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Kahit praktikal ang kapangyarihan ng Diyos ng lupa, puro pang suporta lang ang mga ito. Sa paggising ng banal na kapangyarihan, napakalakas ng aking likas na kapangyarihan sa kidlat. Pero medyo limitado pa rin ito. Ang 800 bakwit pa lang ay sapat na para mapabilis ang aking pagsasanay ng higit sa 10 beses. Paano pa kaya kung maging 8,000, 80,000 o 800,000? Kung ang lahat ng tao sa mundong ito ay magbibigay ng lakas ng pananampalataya. Ang banal na ranggo ng ninuno ng Dao ay. Kuya Yu, may balita na mula sa lungsod ng Chaihai. Magsalita ka. Ang City Lord ay isang malakas na kultibador ng antas ng Jindan. May mga kultibador siya sa kanyang pamumuno.
At mayroon ding malaking hukbo ng mga mandirigma. Napakalakas ng kanyang puwersa. Kuya, ang jinda ng mga tao ay katumbas ng antas ng isang dakilang demonyo. Nasa antas ng foundation establishment pa lang tayong dalawa. Hindi talaga natin sila kayang kalabanin. Bakit hindi muna tayo magtago? Bukas, maghanap ka ng ilang demonyong nakakalipad. May paggagamitan ako sa kanila. CJ, huwanag kang mag-alala, kaya kong ayusin ang problema sa lungsod ng Chaihai. At mas magiging maayos ang lahat sa hinaharap, magtiwala ka sa akin. Kuya, takot na takot akong mamatay. Pero kung mamamatay man akong kasama ka, hindi na rin masama. Sige na, sige na. Huwag kang ang masyadong cheesy. Para tayong magkasintahan yan. Kuya Yu, manok naman talaga ako ah. Sige na, magpahinga ka na. Ano kayang sakuna ang sinapit ng mga tao? Kahit saan ay may mga bakwit na tumatakas sa gutom. Ang libo-libong papel na gabay na ito. Naubos agad sa loob ng wala pang kalahating araw. Bakit may mga papel na nahuhulog mula sa langit? Tingnan nyo, nagkalat sila kahit saan. Bilis, ipakita natin ito kay Ginoong Chen. Ginoong Chen. Tingnan nyo po ito bilis. Ito po ang papel na nahulog mula sa langit. Ano po ang nakasulat dito? Ay ito. Sinasabi rito na may isang lugar na tinatawag na Nayon ng King Yun. May mga immortal doon. At may walang katapusang pagkain. Talaga, saan iyon? Pwede ba tayong pumunta roon? May nakaguhit na mapa rito. Anong nangyari kay Litao? Nasaan ang mga bihag? Kung wala ang mga sangkap na ito, hindi natin magagawa ang Wan Hangao. Kapag nagalit ang City Lord, sino ang makakayanan ang parusa niya? Ano ba ang silbi ng hukbo ninyo? Master Fang, magpalamig po kayo ng ulo. Laging maingat at maasahan si Litao sa kanyang mga gawain. Hindi siya nahuli. Baka may nangyaring hindi inaasahan sa daan kaya siya naantala. Panginoon, may masamang balita po. Si General Lai at ang mga Black Armor Guard ay pinuksa ng isang demonyo gamit ang kapangyarihan ng kidlat. Ubos silang lahat. Walang natirang buhay kahit isa. Nailigtas din ang lahat ng mga bihag. Saan nanggaling ang demonyong iyon para mangahas na galawin ang mga tao ng aking lungsod ng Chaihai? Isang 6th grade martial artist si Litao. Pero kahit siya ay napatay. Anong klaseng demonyo ito? Isang demonyong isda po. General Chen, sabihan mo ang Demon Suppression Division na kumilos. At puksain ang lapastangang demonyong iyon. Ang mga bakwit na iyon. Dapat hiwain ang kanilang mga tiyan at kunin ang kanilang mga puso. Para gamiting sangkap sa gamot. Tama po kayo, Master Fang. Ang pag-refine ng elixir ay hindi pwedeng maantala. Pupunta na ako ngayon sa Demon Suppression Division para magpadala ng mga tauhan. Dahil nangahas siyang harangan ang mga plano ng aking lungsod ng Chaihai. Ang demonyong iyon ay tiyak na mamamatay. Kapag nakarating na kayo sa Nayon ng King Yun, itinuturing na kayong nasa sariling tahanan. Halikayo, kumain muna kayo para malamnan ang inyong tiyan. Dahan-dahan lang sa pagkain. Tagapagligtas, maraming salamat po sa pagliligtas sa aming buhay. Sa wakas ay may pag-asa na kaming mabuhay. Hindi ko po alam kung anong pambihirang kapangyarihan ang ginamit ninyo, dakilang immortal. Pero sa nakalipas na 2 araw, mahigit 2,000 bakwit ang sunod-sunod na dumating. Uncle Chen, may dumarating na naman po. Isang napakalaking pangkat ng mga tao. May dumarating na naman, huwag kayong magpanik, bilisan nyo. Dalhin nyo ang mahiwagang kawa para salubungin sila. Kailangan kong mag-seclusion para mag-ensayo ng ilang mahahalagang spell. Ikaw muna ang bahala sa Nayon. Ha, mag-seclusion ka na naman. Ilang araw ka pa lang ang nagpapahinga eh. Aalis na ako. Itinalaga ang Diyos ng kusina. Umakyat sa langit upang magbalita ng kabutihan. Bumaba sa lupa upang magdala ng kapayapaan. Diyos ng kusina, magbalik sa iyong luklukan. Ipagkaloob ang banal na kapangyarihan ng apoy. Bagamat hindi ito kasing lakas ng Samadhi True Fire. Ngunit hindi ito ordinaryong apoy. Medyo mahiwaga ito. Lao Chen, maghanap ka ng apuyan. Dalhin mo sila roon para magpainit. Masusunod po, dakilang immortal. Lahat kayo, sumunod sa akin. May utos ang dakilang immortal. Lumapit kayo at pumaligid dito sa apuyan. Ang sarap ng init ng apoy na ito. Gumaling na ang lahat ng sugat ko. Ang apoy na ito ay isang banal na apoy. Maraming salamat po. Salamat sa habag ng dakilang immortal. Nagpapasalamat po kami sa dakilang immortal sa pagliligtas sa aming buhay. Kuya Yu, huwag kang gumalaw. Bata, huwag mong pakialaman yan. Wala lang ang maliit na sugat na ito. Huwag mo akong pakialaman. Sa pagkakataong ito lang. Sa susunod, huwag ka nang lumapit para bisitin ako. Bless you.
Isang maliit na isda lang naman na hindi pa lubusang nagbabagong anyo. Kahit sino sa inyong dalawa ay kayang pumatay sa kanya, bakit kailangan nyo pa akong tawagin? Madali lang patayin ang halimaw na iyon, ngunit pagkatapos ay kailangan nating kunin ang mga puso ng mga aliping iyon. Si Matandang Gu. Ikaw ang pinakamagaling dyan. Kami ni Sanyang ay mga magagaspang na tao lamang. Hindi namin kaya ang ganyang masiselang gawain. Tama nga naman. Kuya Yu, may problema. May 3 mapanganib na tao na dumating sa paanan ng bundok. Nakakatakot ang tindi ng kanilang masamang enerhiya. Hindi natin sila pwedeng hayaang makatapak sa nayon kahit isang hakbang dahil kung hindi. Hinto, sino kayo? Sabihin niyo ang inyong mga pangalan. Yei, isang demonyong manok na hindi pa man lang tinutubuan ng balahibo. Ang lakas ng loob mong harangan ang daan ko. Mukhang napakasarap mo ah. Gusto ko pa namang kumain ng pinakuloang manok ngayon. At heto ka, kusang naghahandog ng sarili mo, hehehe. Hihi! Iyon lang, walang kwenta. Magsalita ka, nasaan ang kuweba ng demonyong isda na iyon? Ubo. Ako, si Panginoong Bai ay nabubuhay ng may dangal. Katapatan ang pinapahalagahan ko. Hindi ko sasabihin sa inyo. Mamaya, tatanggalan kita ng mga litid. Tingnan natin kung kasing tigas ng dila mo ang mga buto mo. Ano iyon? May kakaibang kakayahan ang demonyong isda na ito. Sabay-sabay tayong umatake, huwag kayong magtitira ng lakas. Buong lakas na sumugod. Bago pa lamang nabuo ang aking banal na kapangyarihan. Sakto lang na gamitin ko kayo para mag-ensayo. Ha, gumaling na ang lahat ng sugat ko. Kuya Yu, anong klaseng kapangyarihan ito? Napakagaling naman. Xiao Bai, salamat sa pagtitiis mo. Gusto akong balatan at durugin ang mga buto ko ng babaeng iyon. Ngunit hindi talaga ako nagsalita kahit isang salita. Pero Kuya Yu, sabi mo magiging mapayapa ang buhay natin. Wala naman akong ginagawang masama ah. Bakit ba tuwing may gulo, ako palagi ang nabubugbog? Haha, huwag kang mawala ng pag-asa. Bibigyan kita ng isang malaking pagkakataon sa mga susunod na araw. Sa susunod, ikaw na ang bubugbog sa kanila. At hindi ka na muling masasaktan ng iba. Anong pagkakataon iyon? Sasabihin ko sa iyo kapag natapos na ang aking meditasyon. Bantayan mong mabuti ang nayon, aalis muna ako. Bakit magme-meditasyon ka na naman? Kailan ba yan matatapos? Ang mga kultibador na iyon mula sa lungsod ng Chaihai. Kahit sa yugto ng foundation establishment, may tuturing silang malalakas. Ngunit sa harap ko, para lamang silang mga mahihinang langgam. Sa ngayon, ang lakas ko ay katumbas na ng isang Jindan cultivator. Matapos mapunta sa mundong ito, sa wakas. Mayroon na akong sapat na kakayahan para protektahan ang aking sarili. Libo-libong mga lumikas na tao ang sumasamba araw at gabi. Naiipon na ang lakas ng pananampalataya. Makukuha ko na ang banal na posisyon bilang Diyos ng bundok sa mga susunod na araw. Isang mababang banal na posisyon sa sistema ng mitolohiya. Kapag pinagsama ang tatlo, ang kanilang banal na kapangyarihan ay sapat na para tapatan ang isang kultibador ng Yuaning. Dapat na ring palitan ang pinuno ng lungsod ng Chaihai. Ang pinakamaganda rito, basta't nakamit ang ranggo ng Diyos. Direktang maaabot ng banal na kapangyarihan ang dakilang perpeksyon. Hindi na kailangang mag-cultivate ng dahan-dahan tulad ng mga karaniwang spell. Maaari ding magtalaga ang Diyos ng bundok ng mga tagapagtanggol na magpapatrolya sa bundok. Kaya magagamit din ang grupo ng mga espiritu sa ilalim ng aking pamumuno. Ito si Boss Yu. Hindi siya nangangagat. Mabait siyang demonyo. Kinain pa nga niya ang mais ko noong nakaraan eh. Tingnan mo kung hindi ka naniniwala. Bata, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ako mabait na demonyo, no. Kapag nagalit ako, kumakain ako ng bata. Ay. Nasaan si Boss Yu? Kuya Yu, ilang araw pa lang ang nakalipas ah. Lumakas ka na naman. Ipinatawag kita ngayon. Dahil may magandang regalo ako sa iyo. Magandang regalo, ano iyon, Kuya Yu? Isang bagay na magpapalaktaw sa iyo sa susunod na malaking antas na kultibasyon. Wow, ano ito, ang ganda naman.
Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ng bundok ng Xuantian. Itinatalaga ko si Baeyu bilang tagapagtanggol ng bundok sa banal na lupain ng Xuantian. Walang limitasyon mula sa korte ng langit dito sa banal na lupain ng Xuantian. Ang nakuha kong posisyon bilang Diyos ng bundok ay hindi limitado sa iisang bundok lang. Kundi kung nasaan ako, doon ako ang Diyos ng bundok. Para itong cheat code. Pakiramdam ko kaya kong wasakin ang isang buong bundok. Kuya, kung mga sumalakay ang lungsod ng Cheihai, papatayin ko silang lahat. Sino ang nagsabing hihintayin natin silang sumalakay? Ako mismo ang pupunta sa lungsod ng Cheihai. Teka, kuya, may mga malalakas na Jindan cultivator doon. Seryoso ka ba? May 100,000 tao sa lungsod ng Cheihai. Desidido akong makuha ito. Isang hamak na Jindan lang, kayang-kaya kong talunin ng walang kahirap-hirap. Kuya, gaano ka ba talaga kalakas ngayon? Hindi ko pa nagagamit ang buong lakas ko kaya hindi ko rin masabi. Pero sapat na ito para sakupin ang lungsod ng Cheihai. Kuya, bakit ba mahalaga sa iyo ang mga tao? Kailangan ko ang lakas ng pananampalataya ng mga tao. Lakas ng pananampalataya, ano naman iyon? Ngayon ko lang narinig iyon Kapag nakuha natin iyon, walang limitasyon ang magiging kinabukasan nating magkapatid. Kapag nakamit ko na ang banal na kapangyarihan ng Jade Emperor, itatalaga kita bilang Panginoon ng bituin ng araw. Ano na naman po ang Panginoon ng bituin na iyon? Kapag naging Panginoon ka na ng bituin, maging ang araw sa langit ay susunod sa mga utos mo. Darating kaya talaga ang araw na iyon. Basta't nagkakaisa tayong magkapatid. Siguradong darating iyon. Ang galing, pakiramdam ko ay punong-puno ako ng enerhiya. Sa loob ng 2 araw na ito, hanapin mo ang lahat ng marunong magbasa at magsulat sa mga bakwit. Pati na ang mga nakapag-aral. Para saan naman po? Maghanda sa pagsakop sa lungsod ng Cheihai. Napatay ang 3 nating eksperto. Napakalaking usapin ito. Kailangan nating iulat agad ito sa City Lord. Paano kung ilihim muna natin ito? Maaaring hindi naman ito itanong ng City Lord. Nababaliw ka ba, kung aamin tayo ngayon, mapapagalitan lang tayo ng kaunti. Pero kapag nalaman ito mismo ng City Lord, tiyak na hindi natin alam kung mabubuhay pa tayo. Huwag kang mawala ng bait. Baka mapatay ka pa. Tama ka. Mali ang iniisip ko. Bagamat kaswal lang ang City Lord. Galit na galit siya sa mga taong nagsisinungaling sa kanya. Tara, pumunta na tayo sa mansyon ng City Lord ngayon din. Maganda ang lungsod na ito. Pero hindi mabubuti ang mga tao rito. Sa sinaunang mundong ito, mas talamak ang pagtrato sa mga tao na parang mga hayop. Bilis, maglakad kayo ng mabilis. Sino ang nagpapakabagal dyan? Bubugbugin ko siya hanggang mamatay. Kahapon, ang anak na babae ng pamilya ni Matandang Li ay kinakalagkad palayo ng mga tao mula sa Zenyao-si. Kung kinalagkad, hayaan mo na. Mangyayari at mangyayari rin naman iyan balang araw. Mababawasan ang bibig na papakainin. Baka nga swerte pa yon para sa kanya. Nga, ang mabuhay sa panahong ito ay parang patay na rin. Sinasabi niyo bang isang mabangis na demonyo sa bundok ang pumatay sa 3 eksperto sa antas ng Zuji ng aking Zenyao-si? Hindi lang po iyon. Ang kanilang mga life lamp ay sabay-sabay na namatay. Ibig sabihin nito ay may pambihirang kakayahan ang kalaban. Ang agarang pagpatay sa 3 mahuhusay na eksperto sa antas ng Zuji ay nagpapakita na hindi dapat maliitin ang kanyang lakas. Mukhang kawili-wili ito. Maaaring ang demonyong igat na iyon ay maihawak na makapangyarihang mahiwagang kayamanan. O kaya naman ay may sinasanay na lihim na pamamaraan. Kaya nagawa niyang pumatay ng 3 sa isang tira lamang. Panginoon, ang Zenyao-si ay inutusang dakpin ang halimaw na iyon. Hayaan na kung hindi siya sumuko ng kusa. Ngunit nagawa pa niyang pumatay ng walang awa. Talagang napakatapang niya. Iminumungkahi ko pong magpadala agad ng mga sundalo upang lipulin ang halimaw na iyon. Tinuturuan mo ba ako kung ano ang dapat kong gawin? Hindi ko po pinangangahasan, Panginoon. Kaya lang, ang pangangahas ng halimaw na iyon. Sa mga tao ng Zenyao-si ay isang malaking kawalang galang sa inyo, City Lord. Naging padalos-dalos lang po ako dahil gusto ko siyang patayin gamit ang sarili kong mga kamay. Huwag mo na akong bulahin. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Hindi ko kayo parurusahan. Ang 3 cultivator sa antas ng Zuji ay hindi naman malaking kawalan. Hindi natin kailangang makipagpatayan sa isang halimaw na hindi natin alam ang tunay na lakas. Sa lakas niyang iyon, walang sinuman sa lungsod bukod sa akin ang may tiyak na pagkakataong manalo laban sa kanya. Bakit? Gusto mo bang ako pa mismo ang kumilos para makipaglaban sa kanya? Wala po akong ganoong intensyon, Panginoon. Nagsasanay tayo para sa mahabang buhay at immortalidad. Upang maging malaya at payapa. Hindi para makipagpaligsahan o makipag-away sa iba. Kung mas malakas tayo at kaya natin silang durugin, dapat lang natin silang patayin ng walang pag-aalinlangan. Ngunit kung hindi naman sila mahina,
kaysa makipaglaban at isapalaran ang ating sarili na masugatan. Kahit na maliit na gasgas lamang ito, ay hindi na kailangan pang gawin. Ang pag-iwas sa panganib at paghahanap ng kapayapaan. Ang tanging paraan para mabuhay ng matagal. Katulad ng isang tigre sa kagubatan. Kahit wala siyang katapat sa ibang mga hayop, kung hindi naman talaga kinakailangan. Hindi rin ito mga ngaso ng itim na oso. Ito ang natural na batas ng langit at lupa. Walang pagkakaiba ang ating uri sa mga tigre at oso sa bundok. Kaya dapat din nating sundin ang batas na ito. Ito ang tinatawag na pagsunod sa kalikasan ng Dao. Napakalalim ng inyong karunungan, City Lord. Marami po akong natutunan. Ngunit kung wala ang mga sangkap na ito, baka maantala ang paggawa natin ng Wanhongao. Hindi ba't may 100,000 mamamayan pa sa lungsod? Pumili ka ng mga walang silbi at gamitin mo sila. Huwag mong hayaang maantala ang paggawa ng gamot. Nagamit na po ang lahat ng mamamayang maaaring gamitin sa lungsod. Ang mga natitira ay ang mga pamilyang henerasyon ng naninirahan at nakaugat na rito. Kung gagalawin natin sila ng walang pahintulot, baka magdulot ito ng kaguluhan sa takbo ng pamumuhay sa lungsod. Anong kalokohang matitinong pamilya? Lahat sila ay mga sangkap lamang. Naging City Lord ako para madali akong makakuha ng mga sangkap. Pumili ka lang, tiyak na may makikita kang magagamit. Ay, nga pala, pumili ka na rin ng karagdagang 1,000 tao. At ipadala mo sa demonyong igat na iyon para makipagkaibigan tayo sa kanya. Sapat na siguro iyon para makain niya ng ilang buwan. Ngunit, City Lord. Alaynan, hindi mo ba kaya? Alaynan, hindi mo kaya. Alaynan, kaya ko po, kaya ko po. Pipili na po ako ng mga tao ngayon din. At ako na mismo ang maghahatid sa kanila sa bundok King Yun. Noong tao pa ako sa Blue Star. Araw-araw na ubos ang ambisyon ko. Kahit na may katawang tao, para naman akong hayop na kinokontrol. Nakakulong sa hawla, at walang kalayaan. Ngayong naging demonyo na ako, mas pakiramdam ko pa ang maging malaya. Hihi! Ha ha ha! Tinatanggap ko ang mabuting intensyon ng City Lord ng Chaihai. Nagpapasalamat ako. Ikaw siguro ang kasamang daoist mula sa bundok King Yun. Talagang kahanga-hanga ang iyong kapangyarihan. Ako si Lisan Yuan. Maaari ko bang malaman kung paano ka tatawagin kasamang daoist? Ako si Yu Chengdao. Kasamang daoist Yu, ayokong makipag-away sa iyo ng walang kabuluhan. Bakit hindi na lang tayo parehong umatras? Gawin nating kapayapaan ang labanang ito. Ano sa tingin mo, kasamang daoist? Paano natin gagawin iyan? Magpapadala ako ng 300 malalakas na tao sa bundok King Yun buwan-buwan. Para magamit mo sa iyong kultibasyon. Kailangan mo lang na huwag nang tumapak sa teritoryo ng lungsod ng Chaihai. At mamumuhay tayo ng payapa. Masyadong kaunti ang 300, gawin nating 1,000. 1,000. Sige na nga. Napakagalante ng City Lord. Pero may mga tauhan pa akong dapat pakainin. Kailangan ko ring mag-iwan para sa kanila. Dagdagan pa natin ng 1,000. Pwede na ang 2,000. Kung ganoon, dagdagan pa ng 1,000. Para may reserba. Sa kabuuan, 3,000 tao. Kasamang daoist, hindi ba't napakalaki naman ng hinihingi mo? Mas mabuting mag-imbak ng marami. Para hindi na kita maabala pa sa susunod. Sige, 3,000 kung 3,000. Sana lang ay huwag ka nang gumawa pa ng gulo. May isa pa akong maliit na hiling. Huwag ka nang umabuso. Ito na ang huli. Basta't pumayag ang City Lord. Mamumuhay na tayo ng payapa. Basta't hindi masyadong sobra, sabihin mo. Gusto ko ang lungsod ng Chaihai. Paulit-ulit na akong nagparaya. Pumayag na ako sa 3,000 tao. Bakit kailangan mo pa akong sagarin ng ganyan? Mabait ang puso ko. Hindi ko kayang makitang nagdurusa ang mga nilalang. Kasamang daoist, isa kang demonyo at sila ay mga tao. Ano bang pakialam mo kung mabuhay man sila o mamatay? Hindi ka ba nataatawa sa mga sinasabi mo? Wala nga akong masyadong pakialam sa buhay at kamatayan ng mga tao. Pero sila ang pundasyon ng aking kultibasyon. Kaya kailangan ko silang ipaglaban. Kasamang daoist, alin sa dalawa, umalis ka na. O manatili rito para subukan kung sino ang mas malakas. Akala mo ba talaga ay natatakot ako sa iyo? Sige na nga, dahil mukhang desidido ka talaga sa lungsod na ito. Ibibigay ko na lang sa iyo. Pwede naman akong magtayo ng bagong teritoryo sa ibang lugar. Teka, ikaw, ganoon na lang yun, sumuko ka agad. Hindi ba dapat ang mga kultibador ay nagpapatayan para sa teritoryo at mga kayamanan? Dapat ba talagang magbuwis ng buhay? Hindi biro ang iyong lakas, kasamang daoist. Hindi ko kailangang itaya ang buhay ko para lang sa isang lungsod. Ang kultibasyon ay para sa mahabang buhay. Hindi para sa pakikipag-away. Ibibigay ko na lang sa iyo ang gusto mo. Sa'yo na ang lugar na ito. Grabe, iba ito sa mga nobelang nababasa ko ah. Bakit walang kagangster-gangster ang dating niya? Hindi ba dapat ay nagbakbakan na agad kami? Bakit napakaduwag naman ito? Napakagandang dahilan ng pagpaparaya. Pero kanina noong nasa langit pa tayo, narinig kong sinabi mo na kung may sapat na lakas, dapat lang na pumatay kung kinakailangan. Bagay na bagay ang mga salitang iyon sa sitwasyon ngayon. Ano sa tingin mo, kasamang daoist? Talaga bang sa tingin mo ay kaya mong gapiin ang matandang ito? Kung kaya ko o hindi, malalaman natin kapag sinubukan natin. Napakayabang. Seryoso na ang City Lord. Tingnan natin kung paano mamamatay ang halimaw na iyon. Alaynan,
Teka, ano? Tumakas siya. Ano ang ginagawa ng kagalang-galang na City Lord? Tumakas nga. Kung makakatakas ka, isusulat ko ng pabaligtad ang apelyido ko. Ipinamigay ko na ang lungsod ng Chaihai. Kasamang Daoist, bakit kailangan mo pa akong habulin ng walang tigil? Sa bayan ko, mayroong isang lumang kasabihan. Kapag pumutol ka ng damo nang hindi binubunot ang ugat, muli itong tutubo kapag humihip ang hangin ng tagsibol. Dahil pinili kong sakupin ang lungsod. Paano ko hahayaang may maiwang banta sa hinaharap? Kahit mayroon kang mga mahiwagang kayamanan at lihim na pamamaraan, mayroon din akong mga paraan para pumatay ng demonyo. Ang paglalaban natin ay magdudulot lamang ng kapahamakan sa ating dalawa. Wala naman tayong matinding alitan na dapat ikamatay. Bakit kailangang umabot sa ganito? Hahaha, kapahamakan sa ating dalawa. Hindi mo ako kapantay. Dahil ikaw na halimaw ka ay ayaw magbigay ng pagkakataon. Kung gayon, mamatay ka na. Ganito dapat ang labanan ng mga kultibador. Dahil sa mga mahihinang nasa antas ng pagtatatag ng pundasyon kanina, akala ko tuloy ay nasa mundo ako ng martial arts. Natatakot ka na ba ngayon? Nagkataon lang na mayroon din akong banal na kapangyarihan ng apoy. Sana ay magustuhan mo ito kasamang Daoist. Arsh! Paano nakakagamit ng kapangyarihan ng apoy ang isang halimaw sa tubig? Hindi apoy ang pinakamalakas kong kapangyarihan, kundi kidlat. May ibubuga nga ang isang kultibador ng Jindan. Nagawa mo pang makaligtas sa aking kapangyarihan ng kidlat. Napakalakas ng iyong banal na kapangyarihan, kasamang Daoist. Sumusuko na ako. Handa kong ibigay ang lahat ng aking kayamanan at ari-arian. Basta't kaawaan mo lang ako at palayain. Kung gusto ko ang mga iyon, kaya ko namang kunin ng mag-isa. Kaya mas mabuting magpahinga ka na ng payapa. Banal na kapangyarihan ng paglipat ng bundok. Magandang kayamanan. Dakilang hari, kaya ko pong gumawa ng mga mahiwagang gamot. May silbi pa po ako. Pakiusap, dakilang hari, huwag niyo po akong kainin. Kung hahayaan niyo po akong mabuhay, matutulungan ko po kayong tipunin ang lahat ng tao sa lungsod. Para makain ninyo. Ikse, hindi talaga madaling pagkatiwalaan ang mga dating tauhan dito. Baka magtaksil lang sila sa huli. Mas mabuti pang linisin na sila. Magpahinga ka na ng payapa. Xiaobay. Gising. Exat, Kuya Yu. Dalhin mo rito sa lungsod ng Chaihai ang lahat ng taong marunong magbasa at magsulat sa nayon. Umalis ka na ngayon din. Ang bilis naman. Ilang araw pa lang naman ang nakakalipas. Paano mo sila natalo? Huwag ka nang maraming sinasabi, gawin mo na ang pinapagawa ko. Sige po, aalis na ako. Pinatawag ko kayo rito upang pansamantalang pamahalaan ang lungsod ng Chaihai at panatilihing maayos ang takbo ng pamumuhay rito. Kapag nagawa ninyo ito ng maayos, magiging mga opisyal kayo ng lungsod na ito sa hinaharap. Dakilang immortal, kami po ay mga takas lamang.
Nangangamba po kami na baka hindi namin makontrol ang mga dating opisyal ng lungsod. Bakit nga ba nagagawang pamunuan ng pamahalaan ang buong mundo? Ito ay dahil hawak nila ang malakas na kapangyarihan. Kaya naman kaya nilang kontrolin ang lahat. At ngayon, ako ang may pinakamalakas na kapangyarihan. Huwag kayong mag-alala, walang sinuman sa lungsod na ito ang mga ngahas na magtaksil sa akin. Kailangan niyo lang panatilihin ang pangunahing takbo ng lungsod. Dakilang immortal, kulang po kami sa tao. Iminumungkahi ko pong kumuha tayo ng ilang tutulong mula sa loob ng lungsod. Ang mga lokal na nakapag-aral ang tutulong sa pamamahala. Maaari niyo na itong asikasuhin agad. Kung aling tanggapan ang gusto ninyong pasukan. Pag-usapan ninyo at paghasyan ito. Huwag kayong magmadali, pero dapat mabilis pa rin. Hay! Sayang ang buong buhay ng matandang ito. 40 taon akong nag-aral. Ngunit nanatili lang na isang simpleng mag-aaral. Hindi ko akalaing sa aking pagtanda. May araw pa palang magiging opisyal ako. Lolo Wang, bakit hindi ka kumuha ng rasyon? Makakakuha ang bawat isa ng isang buong sako. Pagkain galing sa mga demonyo. May lakas loob ka talagang kainin yan. Libreng pagkain na ito. Bakit naman hindi? Ang baboy kapag pinataba ng tao ay kinakatay din. Hindi pagkain ang kinukuha mo, kundi kumpay ng baboy. Kumakain ng tao ang mga demonyo. Pero kung hindi kami kukuha, mamamatay din kami sa gutom. Ngayon, kahit papaano ay may makakain pa. Dati, ang mga opisyal na iyon ay basta-basta na lang kaming hinuhuli para gawing gamot. Ni hindi man lang kami binibigyan ng makakain. Ngayon, kahit papaano ay pinapakain muna kami ng mga demonyo bago patayin. Huwag kayong magtulakan, kung sinong magtangkang manggulo, ako mismo ang magpaparusa sa kanya. Ang ilog ay may 9 na kurba. Ang Panginoon ang namumuno sa 100 ilog. Diyos ng ilog, magbalik sa iyong posisyon. May batas ang kabilang buhay. May kaayusan ang mundo ng mga buhay. Diyos ng lungsod, magbalik sa iyong posisyon. Grabe. Ang lakas ng kapangyarihan ng Diyos ng ilog at Diyos ng lungsod, magiging walang katapat na ako nito. Ha. Ulat ko po sa dakilang immortal sa nakalipas na kalahating buwan. Unti-unti nang bumabalik sa normal ang mga negosyo sa lungsod. Sa pangkalahatan, naging maayos na ang lahat. Mahusay ang inyong ginawa. Maaari ko kayong bigyan ng otoridad. Ngunit mayroon lang akong isang hiling, panatilihing matatag ang sitwasyon. Maraming salamat sa inyong tiwala, dakilang immortal. Hindi namin kayo bibigyan sa gawaing ito. Iyon lang muna, maaari na kayong bumalik sa inyong mga gawain. Aalis na po kami. Kuya, ang seguridad sa lungsod ngayon ay nakadepende lang sa mga maliliit na demonyo mula sa bundok king yun para magbantay. Pero kakaunti lang naman ang mga demonyo sa bundok. Kahit ilabas silang lahat, hindi pa rin sapat para sa pagpapalitan ng tungkulin. Bakit hindi natin sila payagang mag-recruit ng mga kawal? Para mamahala sa seguridad. Kabibigay ko lang sa kanila ng kapangyarihang mamahala sa mga sibil na usapin. Tapos hahayaan pa natin silang humawak ng hukbo. Kapag nasa kanila na ang kapangyarihang sibil at militar, madali nang magkaroon ng problema. Pero kahit may hawak silang hukbo, mga karaniwang tao lamang naman ang mga kawal na iyon. Mga ngahas pa ba silang magtaksil sa atin? Huwag mong maliitin ang kamangmangan at kasakiman ng mga tao. Maayos man ang pakikitungo nila ngayon. Ngunit sa isang kisap mata lang ay maaari silang maging tiwali. Kapag nagbago na sila, madali lang silang dispatsahin. Kaya lang ay kailangan na namang mag-aksaya ng oras para ayusin ang sistema. Mas mabuti pang pigilan na natin ang posibilidad na iyan sa simula pa lang. Naintindihan ko, pero sa ngayon ay talagang kulang ang mga sundalong demonyo natin. Itzat, hayaan mo akong mag-isip. Sinong duwag ang nagtatago riyan? Lumabas ka at huwag magtago sa dilim. Napakahusay ng iyong kultibasyon kasamang Daoist. Halos 100 taon nang walang nakakapansin sa aking teknik sa pagtatago. Sino ka? Ako si Yan Ruyu, ang kasalukuyang investigador ng Haizu mula sa dinastyang Daksuan. Nariyan ako upang imbestigahan ang pagpatay sa City Lord ng lungsod ng Chaihai. Ako ang pumatay sa kanya. Naparito ka ba para ipaghiganti siya? Nagbibiro ka yata, kasamang Daoist. Mahina lang talaga si Lisan Yuan. Kaya karapat-dapat lang siyang mamatay. Ang pagpunta ko rito ay walang kinalaman sa paghihiganti. Nandito ako sa ngalan ng gobernador ng Haizu para mag-alok ng kapayapaan. O, alok na magpasakop. Paano naman ang paraan nito? Kung handa ang kasamang Daoist na maglingkod sa kagalang-galang na taisyo, makakatanggap ka ng opisyal na pagkilala mula sa dinastyang Daksuan. Hindi lang iyon. Ang 3 lalawigan sa paligid ng lungsod ng Chaihai ay mapapasailalim din sa pamumuno ng kasamang Daoist.
Paano kung hindi ako maglingkod? Kung gayon, magiging City Lord ka lang ng lungsod ng Chaiha sa pangalan. Umaasa akong mananatiling tahimik ang kasamang Daoist. At huwag nang gumawa ng gulo. Paano kung hindi ako manahimik? Sa ngayon, hindi matatag ang kabisera ng dinastya. Kaya pansamantalang wala silang oras para sa iyo. Ngunit kapag naayos na ang malalaking bagay, hindi hahayaan ng kabisera ang isang demonyong walang opisyal na pagkilala na sumakop sa isang lungsod. Sa oras na iyon, tiyak na may darating na napakalakas na eksperto para asikasuhin ito. Mabuti ang intensyon ko na ituro sa kasamang Daoist ang tamang landas. Ang maglingkod sa kagalang-galang na taisyo ay katumbas ng paghahanap ng masasandalan upang maiwasang maparusahan sa hinaharap. Napakalakas na eksperto. Gaano kalakas? Kahit papaano ay isang ninunong yuaning. Isang hamak na yuaning lang ay nangangahas pang galawin ang sumisikat na bituin ng aming lahi ng demonyo. Elder. Elder He. Bakit po kayo naparito? Bakit naman hindi ako pwedeng pumunta? Nagbibiro naman si Elder He. Hindi ko na po abalahin ang inyong pag-uusap. Aalis na ako. Sino ka naman? Ako si Hichong Xiao. Isang elder ng Xiaoyaoyu. Nabalitaan ng aming kagalang-galang na Panginoon na sinakop ng kasamang Daoist ang lungsod ng Chaihai. At nais kanyang makilala. Inaanyayahan kanyang dumalo sa pagtitipon ng 10,000 demonyo. Xiaoyaoyu, pagtitipon ng 10,000 demonyo. Ngayon ko lang narinig yan. Ang Xiaoyaoyu ay isang malaking puwersa ng lahi ng demonyo sa Haizhou. Ang pagtitipon ng 10,000 demonyo ay ginaganap tuwing 10 taon. Ang mga demonyo mula sa 3 lalawigan ng Haizhou, Yunzhou at Yaozhou ay magtitipon-tipon upang pag-usapan ang mahahalagang bagay ng aming lahi. Naniniwala ang aming kagalang-galang na Panginoon na may malaki kang potensyal. Kaya ipinadala niya ako upang iabot ang imbitasyong ito. Ano ba ang antas ng kapangyarihan ng inyong kagalang-galang na Panginoon? At ano naman ang hitsura ng pagtitipon ng 10,000 demonyo? Ang aming kagalang-galang na Panginoon ay isang Huashen Demon Venerable. Ang pagtitipon ng 10,000 demonyo ay magkasamang inorganisa ng 3 Demon Venerable. May mga piging pakikipagkaibigan, palitan ng mga kagamitan, at iba't iba pang mga aktibidad. Magtitipon ang mga demonyo mula sa 3 lalawigan. Kaya tiyak na magiging napakasaya nito. Kung pupunta ang kasamang Daoist, tiyak na hindi masasayang ang iyong paglalakbay. Alainan, pag-iisipan ko ito. Ang pagtitipon ng 10,000 demonyo sa pagkakataong ito ay mas mahalaga kaysa sa mga nakaraan. Sana ay huwag itong palampasin ng kasamang Daoist. Kuya, kulang tayo sa mga sundalong demonyo na magbabantay sa lungsod. Pupunta ka ba sa pagtitipon ng 10,000 demonyo para mag-recruit ng ilang demonyo pabalik dito? Tama, magtitipon ang mga demonyo mula sa 3 lalawigan. Kaya ito ang pinakamagandang lugar para mag-recruit. Gusto ko ring sumama. Mababa pa ang antas ng kultibasyon mo. Ang Demon Venerable na iyon ay isang makapangyarihang Huashen. Kung sakaling magkaroon ng gulo, maaaring hindi kita maprotektahan. Mas mabuting manatili ka rito para bantayan ang lungsod. May panganib ba? Parang hindi naman siguro. Mas mabuti nang mag-ingat bago pa maging huli ang lahat. Kung ganoon, pupunta na lang ako sa ibang lugar para maghanap ng mga demonyong sasali sa atin. Huwag na. Sa susunod, kakailanganin ko ng napakaraming demonyo. Ang paghahanap ng mga malalayang demonyo ay parang patak lang sa balde. Sa totoo lang, kulang lang tayo ng ilang dosenang sundalong demonyo. Hindi naman natin kailangan ng goon karami, di ba? Hindi lang lungsod ng Chaihai ang balak kong pamunuan. Saan pa po? Sa loob ng kalahating taon, sasakupin ko ang buong Haizhou. Ang buong Haizhou. Kuya, napakalaki naman ng ambisyon mo. Sige na, asikasuhin mo na ang mga gawain mo. Sige po. Sa ngayon, ang lakas ko ay maituturing na pinakamataas sa antas ng Yuaning. Pero kumpara sa antas ng Huashen, may kulang pa ring isang malaking antas. Kung nais kong maabot ang antas ng Huashen, kailangan ko man lang mapagana ang banal na ranggo sa Netherworld. Ang maubos na lakas ng pananampalataya ay napakalaki, kaya kailangan ko itong mapataas sa lalong madaling panahon. Kailangan ko pa ring patuloy na palawakin ang pinagmumulan ng lakas ng pananampalataya. Ang pagtitipon ng 10,000 demonyo na ito ay karapat-dapat puntahan. Aalis muna ako ng ilang panahon. Asikasuhin ninyong mabuti ang mga gawain sa lungsod. Masusunod po, dakilang immortal. Kung may mga bagay na hindi kayo sigurado, itabi ninyo muna ito at hintayin ang aking pagbabalik upang desisyonan. Napakalaki nga ng handaan sa pagtitipon ng 10,000 demonyo.
Nagtipon-tipon ang mga demonyo mula sa 3 estado. Napakasaya nga rito. Kasamang Daoist, matagal na kayong hinihintay ng Panginoon. Sumunod po kayo sa akin. Salamat sa paggabay, Elder. Ganito pala ang hitsura ng isang Huashen Demon Venerable. Kasamang Daoist Yu, tinitingnan mo ba ako? Nagulat ka ba sa hitsura kong ito? Medyo nagulat nga ako. Nanggaling ka pa sa malayo, kasamang Daoist. Huwag nang mag-atubili, maupo ka. Pinatay mo ang Jindan City Lord. At inagaw ang lungsod ng mga tao. Ang ganitong pag-iisip at pamamaraan ay hindi katangian ng isang ordinaryong tao. Ngunit sa buong 3 estado, bakit hindi ko pa kailanman narinig ang pangalan mo? Dati, palagi lang akong nag-ensayo ng tahimik sa ibayong dagat. Kamakailan lamang ako lumabas sa mundo. Nag-ensayo sa ibayong dagat. Pagkalabas mo pa lang ay gumawa ka na agad ng ganitong ingay. Hindi ka nga ordinaryo, kasamang Daoist. Alam mo ba, kasamang Daoist, na ang mga sagradong lupain sa mundo ay inangkin na lahat ng mga tao. Sa 3 estado, ang mga nakakagawa ng pangalan na mga kabataang demonyo ay paunti ng paunti. Inagaw mo talaga ang isang lungsod mula sa kamay ng mga tao. At napanatili mo pa ang kapayapaan. Maraming taon ko nang hindi nakikita ang ganito. Napakabuti, napakabuti. Sobra naman ang papuri ninyo, Panginoon. Sinamantala ko lang ang pagkakataon. At sinuwerte lang. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kung sasali ka sa aming Xiaoyaoyu, kasamang Daoist, ang posisyon mo ay magiging kapantay ng isang Demon King. Doble ang ibibigay ng mga kagamitan sa pag-ensayo. At nakahanda na ang posisyon ng Elder para sa iyo. Salamat sa inyong kabutihan, Panginoon. Tinatanggap ko ang inyong intensyon. Ngunit napakahalaga ng bagay na ito. Bigyan ninyo muna ako ng ilang araw para pag-isipan. Huwag kang magmadali. Hindi ko kailanman pinipilit ang ayaw. Manatili ka muna rito ng mapayapa at pag-isipan ito ng mabuti. Ang opisyal na pagtitipon ay magsisimula pagkatapos ng 3 araw. Sa panahong ito, malaya kang maglibot at mag-relax sa lungsod. Chong Xiao, dalhin mo si kasamang Daoist Yu sa Yonkilu. Ihanda mo ang pinakamagandang bakuran para sa kanya. Masusunod, kasamang Daoist Yu, tuloy po kayo. Mula nang mapunta ako rito, ngayon lang naging ganito kasaya at karami ang tao. Mas masaya pa ito kaysa sa night market sa Earth. Ha ha ha. May magic show din pala sa mundo ng kultibasyon, haha. Hoy, ito ang karne ng mahiwagang usa na pinalaki sa daang taong gulang na lingsi. Napakasarap ng lasa nito. Subukan ninyo, suki. It said, hindi nga masama. 2 pang ang tuhog nito. Dagdagan mo ng asin at paminta. Ha ha ha. Ano po ang makakain ninyo, suki? Ihain mo lang ang ilan sa mga specialty ninyo. Sige po, lasing na alimango mula sa mahiwagang bukal, inihaw na usa sa sariling katas, at yun gin cake. Sasamahan pa natin ng isang pitsel ng alak na gawa sa daan-daang bulaklak. Siguradong masisiyahan kayo. Sige, iyan lang. Hoy, mga kasama. May malaking nangyari sa ibabaw kamakailan. Nabalitaan nyo ba? Anong malaking nangyari? Balita ko, may isang malakas na demonyo. Nasa pilitang umagaw ng isang lungsod mula sa mga tao. Totoo ba, anong lungsod? Doon sa may Haizhou. Kalokohan, hindi ganoon kadaling agawin ang lungsod ng mga tao. Hindi naman iyon gawa sa papel. 100% totoo. Nakita mismo ng pinsan ko. Nabalitaan ko rin yan. Nang kumilos ang demonyong iyon, binalot ng mga ulap ng kidlat ang buong lungsod. Walang tigil ang kulog at kidlat buong gabi. Ganoon ba talaga siya kalakas? Naman, ang tito ko nga ay nasa bundok sa labas ng lungsod noon. Sinabi niyang nakita niya mismo ang tunay na anyo ng demonyo. Kasing laki ng isang maliit na bundok. Isang buga lang ng bibig niya, may lumabas na apoy at kidlat. Natunaw agad ang pader ng lungsod. Tiyete, lalo lang kayong nagpapalabis. Walang preno ang mga dila nyo.
Bahala kayo kung ayaw ninyong maniwala. Sige na, sige na. Basta, may lumitaw na mapanganib na demonyo sa Haizu. Iyan ang siguradong totoo. Halika, tagay muna. Teka. Sa tingin nyo, anong antas na kaya ng demonyong iyon? Siguro kahit papaano ay nasa antas ng Jindan pataas. Kaya ba ng isang Jindan na pabagsakin ang lungsod ng mga tao? Akala mo ba mahihina ang mga kultibador? Para sa akin, kahit papaano ay nasa antas siya ng haring demonyo. Pero ano ba talaga ang orihinal niyang anyo? Demonyong tigre. Mali, ang narinig ko ay demonyong baka. Makapal ang balat at matigas ang katawan. May narinig naman akong nagsabi noon. Na tila isa raw itong demonyong isda. Demonyong isda. Isang isda na umahon sa lupa para mangagaw ng lungsod. Nga naman. Bakit hindi na lang manatili sa tubig ang isdang iyon sa halip na umakyat sa lupa para manggulo? Sa nagawa niyang ito, sa listahan ng mga demonyo, siguradong pasok siya sa ranggong 50 hanggang 100. Mga nasa 50. Sa tingin ko hindi na bababa doon. Masyado naman kayong sigurista. Buong lungsod ang inagaw niya. Sa ganoong lakas, hindi kalabisang ilagay siya sa top 20. Sige nga, sino ba sa top 20 ang hindi matandang haring demonyo na sikat na ng daan-daang taon? Isang baguhang kakasulpot pa lang. Kung makakapasok siya sa top 50, dapat na siyang magpasalamat ng malaki. Top 20. Nananaginip ka ba, hindi naman natin masasabi. Paano kung talagang napakalakas niya? Kung malakas siya, dapat ipakita muna niya ang pangalan niya. Kahit pangalan niya ay hindi pa nababalitaan. Sino ang makakaalam kung totoo nga o hindi? Hahaha, tama nga naman, hahaha. Mga kasama, ang pagtitipon ng mga demonyo sa pagkakataong ito ay ang pinakamahalaga sa nakalipas na halos 1,000 taon. Ano ba talaga ang nangyari sa ating Panginoon? Bakit ganito kalaki ang paghahanda? Nga. Anong malaking bagay ba ito? Ang ating lahi ng mga demonyo ay haharap sa isang malaking sakuna ng buhay at kamatayan. Ang pinagmulan ng sakunang ito ay ang dinastyang Daksuan. Ang dinastyang Daksuan niya ay may sarili pang kaguluhan sa loob. Hindi nga nila mailigtas ang sarili nila. Paano iyon magiging malaking sakuna sa atin? Hindi nga nila maasikaso ang sarili nila. Paano pa nila tayo mapupuksa? Dahil sinabi iyan ng ating Panginoon. Tiyak na may dahilan siya. Pinagdududahan mo ba ang ating Panginoon? Nagigising na ang banal na armas ng dinastyang Daksuan. Kuya Uwak, ano po ba ang ibig sabihin ng Panginoon? Nagising na ang sandata ng emperador. Isa lang ang ibig sabihin nito. Isang emperador ng tao ang isisilang sa dinastyang Daksuan. Emperador ng tao, magkakaroon na ng emperador ang lahi ng tao. Paano naging posible yan? Bakit ngayon pa? Kapag lumitaw ang emperador ng tao, may pag-asa pa ba tayong mabuhay? Anong ibig sabihin yan? Bakit takot na takot kayo ng ganyan? Kapag sumilang ang emperador ng tao, tiyak na malawakan niyang papatayin ang lahi ng demonyo upang agawin ang ating kapalaran. Sa tuwing lumilitaw ang emperador ng tao, malaking dagok ito para sa lahi ng demonyo. Tanging ang paglitaw lang ng emperador ng demonyo ang makakatapat sa kanya. Sa malaking sakunang ito, walang pinuno ang ating lahi na kayang lumaban sa emperador ng tao at sa kanyang sandata ng emperador. Ang pagtitipon ng 10,000 demonyo ngayon ay para pag-usapan ang ating gagawing hakbang. Ang 8 kagalang-galang na demonyo ng Daksuan ay nagkasundo na. Naiurong muna ang ating mga puwersa at pansamantalang umiwas sa gulo. Nais ko lang itanong sa 2 kagalang-galang na Panginoon. Ano ba talaga ang antas ng lakas ng emperador ng tao na ito? Para pati ang mga kagalang-galang na demonyo sa yugto ng Huashen ay umiwas sa laban, sino ka? Ba talaga? Siya ang sumisikat na bituin na umagaw sa lungsod ng mga tao. Siya pala yon, isang baguhan. Ang emperador ng tao ay nasa yugto ng Liansu. At kapag sinamahan pa ng sandata ng emperador na nagtatanggol sa bansa, ang tunay niyang lakas ay maihahambing sa yugto ng Dacheng. Sa ngayon, walang sinuman sa lahi ng demonyo ang makakatapat sa kanya. Ang buong lahi ng demonyo na sumasakop sa 3 lupain, na may milyon-milyong nilalang, ay takot na takot sa isang emperador ng tao. Nawala na ba kayo ng tapang, mga kasama? Dati pa naman kayo tinataboy ng lahi ng tao. Kaya nagtitiyaga na lang kayo sa mga liblib at mapanganib na lugar. Ngayong pati ang huli ninyong kanlungan ay balak ninyo pang isuko. Sino ka sa akala mo? Nakapatay ka lang ng isang Jindan na tao at nakasakop ng maliit na lungsod. Ay lumaki na agad ang ulo mo. Siya ang emperador ng tao. May lakas siya ng yugto ng Dacheng. Sinabi na nga ng mga kagalang-galang na Panginoon sa yugto ng Huashen na umiwas muna. Bakit ang yabang mo?
Umalis ka rito, wala kang karapatang magsalita sa lugar na ito. Isang hamak na yugto ng daching lang. Takot na kayo ng ganyan. Napakaduwag naman ninyo. Lapastangan. Akala ng Panginoong ito ay isa kang mahusay na talento. Hindi ko akalaing napakayabang mo pala at walang galang. Dalawang kagalang-galang na Panginoon. Tingnan ninyo kung ano na ang antas ng lakas ko ngayon. Yithi, kapapasok mo pa lang sa yugto ng Yuanying ay ganyan ka na kayabang. Kung hindi ka magpapaliwanag ngayon, sisiguraduhin kong maglalaho ka sa mundong ito. Ha ha ha. Gusto ninyo ng paliwanag? Sige, bibigyan kayo ng Panginoong ito ng paliwanag. Isang hamak na Yuanying lang, nangangahas ka ng magmayabang. Sandali, ano ito? Ako, ang Panginoong si Yu Chengdao, ay aabot sa yugto ng Huashen ngayon din. Ah, Alaynan. Huashen, hindi ba't nasa yugto lang siya ng Yuanying kanina? Ngayon, may karapatan na ba akong tawagin ang sarili ko bilang ang Panginoong ito? Nakaapak na siya sa yugto ng Huashen. Tunay ngang yugto ng Huashen. Ang mga ulap at kakaibang pangyayaring iyon ay hindi maaaring mapeke. Paano nangyari yon? Posible ba talaga yan? Nabuhay na ako ng 6,000 taon. Ngunit ngayon lang ako nakakita ng ganito. Paano mo ba talaga nagawa yan? Ipinanganak ang Panginoong ito na may dalang kapalaran mula sa langit at lupa. Biniayaan ng pambihirang talento. Kaya natural lang na mabilis ang aking pagsasanay. Huwag ninyo na itong alalahanin. Pag-usapan natin ang seryosong bagay. Kung aatras kayo ng 1 pulgada ngayon, bukas ay aatras kayo ng 1 yarda. Inaapi na kayo ng lahi ng tao hanggang sa sukdulan. Hanggang kailan nyo pa gustong magpakaduwag? Kung ganyan kayo kaduwag, bakit pa kayo nagpapakadalubhasa sa kultibasyon? Bakit pa kayo nakikipag-agawan sa dao? Mabuti pang tapusin nyo na lang ang sarili nyo ngayon pa lang. At ibigay na lang ang lupain ng Xuantian sa lahi ng tao. Espero napakalakas ng lahi ng tao. Hindi natin sila kayang talunin. Dahil yan sa walang namuno sa lahi ng demonyo noon. Ngayong isinilang na ako ayon sa tadhana. Narito ako upang pamunuan kayo na. Bawiin ang mga bagay na nararapat sa atin. Hindi pagising ang emperador ng tao. Hindi pa tapos buuin ang kagamitang imperial. Ito na ang pagkakataon nating umatake. Isang gintong pagkakataon upang pabagsakin ang dinastyang Daksuan. Magandang ang pakinggan ang mga salitang yan. Pero ang kalaban natin ay ang dinastyang Daksuan. Isang dambuhalang imperyo na nanatili ng libo-libong taon. Hay, nga naman. Sa ating mga ligaw na demonyo lang. Ano nang pagkakaiba nito sa pagpapatiwakal? Iginagalang ko ang iyong pambihirang talento. Pero kahit pa maabot mo ang yugto ng deity transformation. Kasama ako at ang 3 deity transformation ng Seoyaoyu. Hindi pa rin tayo sapat na katapat ng dinastyang Daksuan. Hindi ito usapin ng lakas ng loob, kundi usapin ng tunay na lakas. Kagalang-galang na Liangi. Ilang taon ang inabot mo mula Nascent Soul hanggang deity transformation? 260 taon. Ang bilis na iyon ay maituturing ng napakabilis. Napakabilis. Alam niyo ba kung gaano katagal inabot ang kagalang-galang na ito? Mula Nascent Soul hanggang deity transformation. Ha ha ha. Noong nakaraang buwan lang ako pumasok sa yugto ng Nascent Soul. At hanggang ngayon ay 23 araw pa lang ang nakakalipas. Imposible, 23 araw. Ang ganyang bilis ng kultibasyon, mula noon hanggang ngayon, ay hindi pa kailanman narinig ng sinuman. Ito ang pinagmumulan ng aking kumpiyansa. Basta't sumunod kayo sa akin. Pagdating ng araw na isilang ang emperador ng tao, ang lahi ng demonyo na ang maghahari sa mundong ito. Kahit ang pagyayabang ay may limitasyon din. Pero kanina lang ay talagang narating niya ang deity transformation sa isang saglit lang. Alam kong hindi kayo naniniwala. Pero walang anuman. Mayroon pa akong isang alas. Natiyak na magpapabilib at magpapasunod sa inyo ng lubusan.
O, anong alas ba ang nagbibigay sa iyo ng ganyang kumpiyansa? Kaya kong itaas ang antas ng lahat ng demonyong nasa foundation establishment. At mas mababa pa rito ng isang buong yugto. At dagdagan ng 50% ang lakas ng mga nasa foundation establishment. Paano mangyayari yon? May higit 300,000 demonyo rito. Ang ganyang pambihirang kakayahan. Huwag nang sabihin ang yugto ng deity transformation. Kahit ang isang ninuno sa yugto ng tribulation transcendence ay hindi magagawa yan. Nagsisinungaling ka lang dahil libre naman ang magyabang. Kasamang Daoist Yu, bagaman mayroon kang kakaibang kapangyarihan. Sino ang maniniwala sa ganyang kalaking pangako? Paano kung talagang magawa ko ito? Kung talagang magagawa mo yan, mula ngayon ay susunod ako sa bawat utos mo. At handang maglingkod sa iyo. Itinatalaga ko kayo. Nakarating na ako sa foundation establishment. Ito ba ang rurok ng foundation establishment? Nalampasan ko na ang aking antas. Nalampasan ko na. Nasa yugto lang ako ng key condensation noon. Paanong nakarating agad ako sa foundation establishment? Tunay nga ang kapangyarihang ito. Hahaha. Ngayon, bilib na ba kayo? Sumasamba kami sa kagalang-galang na pinuno. Kami ay lubos ng sumusunod sa inyo.